Macy's POV. Hi, ayang Fantasia. Nakangiti niyang bigkas. Mukha naman siyang mabait kaya lang dahil hindi naman ako sanay na makiharap sa ibang tao, kaagad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Nahihiya ako dahil feeling ko hindi ko deserve na maging mabait siya sa akin. Saka ano kayang ginagawa niya dito sa loob ng kwarto ko? Nasaan si Manang Petra? Macy, right? Don't worry, mabait ako. Bumaba lang saglit si Manang Petra para bumili ng makakain, pero babalik din naman kagad. Nakangiti niyang muling bigkas. Hindi ko naman malaman kung ngingiti din ba ako sa kanya or hindi. Nahihiya kasi talaga ako eh. Ang ganda niya kasi. Sobrang ganda niya. Sobrang kinis at puti ng balat niya. Malayong malayo sa balat kong lamog na yata sa kakabugbog. Bakit nga pala hindi ka nagsasalita? Masakit pa rin bang sugat mo sa katawan? Don't worry, ang sabi ng doktor mo gagaling at maghihilom din yan kaagad. Saka nag-promise si mommy at daddy na hindi ka na namin pababayaan eh. Macy, alam mo gusto kitang maging friend. Ako kasing bunso at lahat ng mga ate kuya ko busy. So wala akong nakakausap palagi sa buong buhay ko. Meaning to say masyadong boring. Seryosong muling bigkas niya. Ewan ko ba kung bakit nagbibiro o nagsasabi siya ng totoo, pero sa sinabi niyang yun, otomatiko ako napangiti. Aminado naman akong magaan ang loob ko sa kanya dahil mukha naman siyang mabait. Yes, mabait talaga siya dahil kung hindi siya mabait, hindi niya ako pagtsatsaga ang kausapin. Salamat, himik mong sagot sa kanya. Napansin ko kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. So friends na tayo? Nakangiti niyang tanong sabay lahad ng kamay. Nahiya naman akong inabot yon. Oo naman, kung anong gusto niyo ni Ma'am Fantasia, nahiya akong sambit. Ramdam ko kung gaano kalambot ng kanyang kamay. Malayong malayo sa kamay ko na patong-patong na yatang kalyo. Kaya naman kaagad na rin akong bumitaw sa pakikipagkamay sa kanya. Sobrang nakakaasiwa. Ma'am Fantasia, are you serious? May magkaibigan ba na ma'am ang tawag? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa akin. Pasensya na po, mukha po kasi kayong mayaman kaya dapat lang po na igalang ko kayo. Nahihiya akong sagot sa kanya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagbuntong hininga bago sumagot ng, Fine. Siguro nahihiya ka lang sa ngayon pero believe me, gusto talaga kitang maging kaibigan. Muling bigkas niya. Pilit naman akong ngumiti kahit ng totoo sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Malabo naman kasi talagang maging kaibigan ko siya eh. Saka sino ba itong si Fantasia? Bakit kaya kilala niya si Manang Petra? Nasagot ang tanong sa isipan ko. Nang ilang saglit lang bumukas ang pintuan ng kwarto at niluwa ang figura ni Manang. Napansin ko pa nga ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Nang mapansin niyang gising na ako. Yun nga lang imbis na kay Manang Petra matuon ang buo kong atensyon, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kasama niya. Sa itsura pa lang kasi mukha ng kagalang-galang at katulad ni Fantasia, ang ganda niya din. Mabuti naman at gising ka na, Macy. Masyado mo naman akong tinakot na bata ka. Ilang araw ka ding inaapoy ng lagnat. Teka lang, nag-hello ka na ba kay Mang Fantasia? Siya nga pala, kasama kong amo ko, si Madam Tiffany na mami nitong si Mang Fantasia. Tuloy-tuloy na bigkas ni Manang Petra. Sa haba ng sinabi niya, isa lang ang pumasok sa isipan ko. Nakasama niyang kanyang amo at siya yung magandang babae na nasa tabi niya. Grabe ka naman Petra, ang haba noon ha? Mukhang nalito si Macy sa mga pinagsasabi mo. Teka lang, kamusta nga palang pakaramdam mo iha? Ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Nakangiting sagot naman ng amo ni Manang Petra na natatandaan kong pangalan ay Madam Tiffany. Sinasabi ko na nga ba mayaman din itong si Fantasia. Siguro itong si Madam Tiffany din ang nanay noong lalaki nag-insist na dalhin ako sa ospital nung gabing dumating kami sa malapalasyong bahay na yon. Kamusta na daw ang pakiramdam mo, Macy? Ba't ikaw na bata ka, sumagot ka kapag tinatanong ka ni Madam at nakakahiya. Narinig kong bulong ni Manang Petra sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkapahiya. Oo nga pala, kabastusan nga palang hindi sumasagot sa taong kumakausap sa'yo. Kaya lang, anong magagawa ko? Hindi nga kasi ako marunong makiharap sa ibang tao eh. Ayos lang po ako, Madam. Halos pabulong kong sambit at kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Kahit na mabait si Madam, kagaya ni Fantasia, sobrang nahihiya ako sa kanila. Pasensya na po kayo, Madam. Mahihiyain po talaga yang si Macy. Palibasa kasi hindi sanay makihalubilo sa ibang tao. Mula nung nagkaisip wala ng ibang ginawang batang yan kung hindi ang magtrabaho sa bukid para mabuhay ang sugarol niyang ina at batugan niyang ama-amahan. Deretsahang bigkas ni Madam. Hindi ko tuloy mapigilan ang maluha.
Masakit kasi talaga sa kalooban sa tuwing naalala ko ang mga pinagdaanan ko. Tama naman kasi si Manang, hindi ko na-enjoy ang pagkabata ko. Simula na nagkaisip ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. Sa pagtatrabaho sa bukid at sa kalupitan ni nanay at dumagdag pa talagang stepfather ko. Kung sa kamalasan ng buhay, ang pag-uusapan ay ako na yata ang pinakamalas sa lahat. Inalila kasi ako ng sarili kong kadugo at worst. Nanay ko pa talaga. Tama na muna yan. Hayaan na muna natin na makapagpahinga itong si Macy para makabawi siya sa kanyang lakas. Petra, hintayin mo si Melay ha. Siya nga halili sa'yo sa pagbabantay kay Macy dito sa ospital. Mauna na kami ni Fantasia. Narinig kong bigkas ni Madam Tiffany na labis kong ipinagpasalamat. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga kayang makiharap sa kanila. Oo, alam kong sila ang savior ko pero ewan ko ba. Siguro babawi na lang ako sa ibang pagkakataon. Ngayong nakatakas na ako sa poder ng malupit kong ina, tatanaw ako ng malaking utang na loob sa mga taong tumulong sa akin. Isa na doon si Manang Petra at ang amo niya. Bye Macy! Kita na lang tayo next time. Nakangiting paalam ni Fantasia sa akin bago umalis. Isang kiming ngiti naman ang pinakawalan ko. Pagkaalis ng mag-ina kaagad kong hinarap ni Manang. Kamusta nang pakiramdam mo? Ayos ka na ba talaga? Wala ka na bang nararamdaman na kahit na anong sakit sa katawan mo? Seryosong kaagad na tanong niya sa akin. Alanganin naman akong tumango, kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Teka, ano na naman yung bata ka? Bakit ka umiiyak? Sabi ng doktor magiging maayos ka din. Although marami kang mga pasa, sugat at peklat, gagaling din yan. Pasalamat ka na lang dahil wala kang bali sa ilang taon na walang ginawa ang nanay mo kung hindi ang bugbugin ka. Muling bigkas ni Manang Petra. Lalo tuloy akong napaiyak. Yun nga po Manang naiiyak ako hindi dahil sa sakit, kung hindi naiiyak ako dahil sa wakas. Malaya na ako Manang. Tulungan niyo po ako. Wala na po kasi akong talagang balak na balikan ang mga nangyari sa akin noon. Lumuluha akong bigas. Oo naman, ako na mismo nagsasabi sa'yo Macy. Kalimutan mo ng walang kwenta mong nanay. Kalimutan mo ng lahat-lahat na mga masasamang nangyari sa'yo. Nandito ka na sa Maynila at nandito lang ako. Tutulungan kita para makabangon muli. Madamdamin niyang bigkas, lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Sa wakas, masasabi kong nakatakas na ako sa madilim na kabanata ng aking buhay. Tama si Manang Petra, sarili ko naman ngayon ang iisipin ko. Tama ng pagtitiis, ako naman, sarili ko naman. Nakaligtas na ako sa kalupitan ng buhay at ayaw ko nang balikan pang lahat-lahat. Sila Madam Tiffany, Ma'am Fantasia at Sir Lucio. Sila po bang amo niyo, Manang? Maya may tanong ko pagkatapos kong mahimasmasan. Nakangiti naman tumango si Manang. Oo, huwag kang mag-alala. Mabait yan si Madam Tiffany. Sir Dimitri naman ang pangalan ng asawa niya. Medyo strict ng tingnan pero mabait din naman. May 5 silang anak, isang kambal na sina Sir Lucio at Ma'am Lucia. Tapos si Ma'am Talia, Sir TJ at saka yung bunso si Ma'am Fantasia. Nakangiting bigkas ni Manang sa akin. Pinilit kong itanim sa isipan kong mga pangalan na nabanggit niya. Sila din na sumalo sa lahat ng mga gastusin dito sa ospital. Yung lalaking naabutan natin nung gabi dumating tayo sa bahay, si Sir Lucio yon. Muling bigkas ni Manang Petra. Manang, ano kayang pwede kong gawin para mabayaran ko lahat ng nagastos nila sa akin? Siguro ang laki ng dapat na bayaran dito sa ospital, no? Hindi ko naman mapigilan tanong sa kanya. Naku, wag mo na munang isipin ng tungkol sa bagay na yan. Walang problema kina Madam at Sir ang mga ganyang bagay. Wag mo munang isipin ang mga gastos. Ang alalahanin mo ngayon ay ang gumaling ka kaagad para makalabas ka na dito. Nakangiting sagot niya sa akin. Magaling na po ako Manang, hindi na po masakit ang ulo ko at pwede na daw akong lumabas. Kaagad ko ding sagot sa kanya. Hindi pa pwede. Hanggat wala pang go signal ang doktor mo, hindi ka pa pwedeng lumabas. Teka lang, kaya mo na ba? Kumain ka na kaya muna habang hinihintay kong karelyebo kung magbabantay sa'yo. Sagot niya sa akin. Po, magbabantay sa akin? Nagtataka kong tanong. Oo, uuwi na muna ako para makapagpahinga. Melay ang pangalan na magbabantay sa iyo dito mamaya. Huwag kang mag-alala, mabait din yun. Nakangiti niya sagot sa akin, wala sa sariling napatango ako. Sa bagay, pabor sa akin na may magbabantay sa akin dito sa ospital. Mas maganda pa rin talaga na may nakikita akong ibang tao. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa paglipas ng mga araw. Talagang sinulit kong pananatili ko sa loob ng ospital. Unti-unting gumaling ang mga sugat at pasa hanggang sa
Nag-declare ang doktor na pwede na daw akong lumabas. Sobrang saya ko lalo nang sabihin ni Manang Petra na sa bahay daw ako ng mga Del Chavez muna dederecho. Hindi ko pa ulit nakakausap si Madam Tiffany dahil hindi na siya ulit bumibisita sa akin sa ospital. Pero makikiusap ako sa kanila na kung pwede sa kanila na lang ako magtrabaho. Kahit walang sweldo, ayos lang sa akin basta makakain lang at mabayaran lahat ng mga ginastos nila dito sa ospital. Dahan-dahan lang. Sige, maupo ka na muna dyan. Simula ngayong araw, ito na magiging silid mo ha. Talagang nirequest ko kay madam na magkasama tayo sa isang silid para hindi ka manibago. Bigas ni Manang pagkapasok namin sa kanyang silid. Kakalabas ko lang ng ospital at diretso na kaagad ako dito sa magiging silid ko. Servant's quarter daw ang tawag ng naturang silid at share kami ni Manang. Hindi ko mapigilan ang ilibot ang tingin sa paligid at gano'n na lang ang tuwa ko dahil isang malambot na kutsyon ang hihigaan ko sa bahay na ito. Manang, ayos lang po ba talaga sa mga amo nyo na dito na muna ako? Nahihiya akong tanong kay Manang. Oo naman, ayos na ayos lang sa kanila. Saka sinabi ko na kay Madam Tiffany ang sinabi mo sa akin noong nasa ospital ka pa. Pabiti na bigkas niya sa akin. Ano po naging sagot niya? Tanggap na po ba ako? Excited kong tanong. Nakiusap lang naman ako kay Manang na kung pwede ba ako mag-apply bilang kasambahay para mabayaran ko nga ang naging gastos nila sa akin sa ospital. Tinatanaw ko malaking utang na loob ang lahat ng kabutihan na ibinigay nila sa akin kaya naman gusto kong suklian yon ng serbisyo. Sanay ako magtrabaho at talagang sisipagan ko. Basta matanggap lang ako bilang kasambahay. Hindi talaga sila malulugi sa akin dahil aminado ako na masipag ako. Oo daw, pero sabi ni madam, saka ka na raw mag-umpisa kapag magaling ka na. Nakangiti niya sagot sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa tuwa. Talaga po? Ngiti-ngiti kong tanong. Oo nga, kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na. Magpalakas para kapag nag-umpisa ka na magtrabaho, marami kang energy. Nakangiti niyang bigkas. Sunod-sunod naman ang naging pagtango ko. Ngayon sigurado na ako may trabaho na ako dito sa Manila. Hindi ko talaga sasayangin ang oportunidad na ito. Magiging masipag at mabait akong empleyado para walang masabi sa akin ang mga amo ko. Kahit na habang buhay pa ako magtrabaho sa pamilyang ito, buong puso kong tatanggapin. Basta lang hindi ko na mararanasan ang pananakit na naranasan ko sa sarili kong pamilya. Ayos na sa akin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tuloy-tuloy ang paggaling ko at kahit papaano, tuloy ang naghihilom ang sugat at nawalang mga pasa. Unti-unti ding lumitaw ang tunay na kulay ng aking balat. Kung noon ay sunog ako sa araw at sobrang itim ko, unti-unti naging maliwanag ang aking balat. Siguro dahil sa mga cream at mga gamot na nireseta ng doktor na pinagtiyagaan kong inumin at ipahid sa aking balat. Hi, kasalukuyan ako nakaupo sa pinakalikod ng bahagi ng bahay nang isang boses ang narinig ko. Wala sa sariling napalingon ako sa kaagad na gumuhit. Ang masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko si Ma'am Fantasia. Hindi na siya bumalik ng ospital nung dinalaw niya ako noon. Naisip ko nga na baka nainis siya sa akin dahil halos ayaw ko siyang kausapin noon. Ma'am Fantasia, nakangiti kong sagot at mula sa pagkakasalampak sa Bermuda grass, mabilis akong tumayo. Wow, mukhang magaling ka na ha, nakangiti niyang sagot sa akin. Opo at salamat po sa pamilya niyo ma'am. Nahiya akong sagot. Saka medyo pumuti ka na rin. Dati kasi hindi ko lang masabi pero ang itim mo. Natatawa niyang muling bigkas. Mukha naman siyang nagbibiro kaya natawa na rin ako. Palagi po kasi ako nakabilad noon sa araw ma'am. Kaya sunog ang balat ko. Nahiya akong sagot. Yeah, pero ngayon nandito ka na sa Manila at hindi ka naman masyadong naarawan. Puputi ka din. Yung iba naming mga kasama sa bahay, mga maitim din sila. Nung bagong dating sila dito sa amin. Pero hindi nagtagal, pumuputi din naman sila. Natatawa niyang bigkas. Teka, halika, sumama ka sa akin. Nagulat pa nga ako nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay at hinila. Wala sa sariling kaagad naman ako nagpatianod. Bakit po? May utos po ba kayo ma'am? Hindi pa. Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na may narinig akong tilamsik ng tubig at malakas na tawanan. Nagtataka na patitig ako kay Ma'am Fantasia. Tingnan mo Missy. Di ba ang hank nila? Kinikilig na bigkas niya sabay turo sa pool kung saan kitang-kita kong ilang mga kalalakihan na masayang naliligo. Kagad na namilog ang mga mata ko sa gulat. Hala, bakit tayo nandito ma'am? Paninilip to ah. Mahina akong bigkas. Kumagikhik lang ito. Na parang walang narinig.
Parang tuwang-tuwa siya sa mga nakitang mga kalalakihang hapit at maiksing shorts lang ang suot. Shh! Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Nakita mo ba yung naka-blue? Si Hercules yan, matagal ko ng crush. Kinikilig niyang bigkas at sinundan ng tingin ng lalaking tinuturo niya. Kaya lang hindi naman siya naka-blue nakapakong paningin ko. Sa naka-green na kung hindi ako maaaring magkamali, siya yung lalaking nag-insist na dalhin daw kaagad ako sa ospital nung gabing dumating ako dito sa bahay nila. Si Sir Lucio. Hindi ba ang gwapo niya? Sabi nila mommy at daddy, hindi pa daw ako pwedeng mag-boyfriend dahil minor pa lang ako. Pero kapag tumungtong ako sa tamang edad, ako mismo maliligaw sa Hercules na yan. May nobya man siya or wala, ipaglalaban ko talagang pag-ibig ko sa kanya. Kinilig na bigkas ni Fantasia, yun nga lang hindi nga sa Hercules na yun na nakatuon ng buo kong atensyon, kung hindi kay Sir Lucio. Ang savior kong si Sir Lucio. Heist, ang gwapo niya pala talaga. Mang Fantasia, balik na lang po ako sa kwarto namin. Mahina akong bigkas kay Mang Fantasia na patuloy pa rin nakasilip sa lalaking crush ni daw. Kanina pa dumadagong doon sa kabang puso ko sa takot na baka mahuli kami nakasilip dito sa may halamanan. Ano ba tong napasukan ko? First time kong nakisilip at wala talaga sa bokabularyo ko na gawin sana to. Saglit lang, 1 minute na lang, promise. Ngiting-ngiting sagot niya sa akin. Yun nga lang ang 1 minute na pangako niya ay umabot na yata ng halos 5 minuto. Hanggang sa muli ako nakisilip at hindi ko mapigilang mapatakip ng aking bibig nang mapansin ko na may babae naglakad palapit kay Sir Lucio at naupo sa kandungan nito sabay lingkis. Shit, ang landi talaga nitong si Melissa. Kainis. Hindi ko talaga gustong babaeng yan. Feeling ko talaga ginusto lang yan ni kuya para ipakita kina mommy na naka-move on na siya sa kabiguan niya kay Ate Sara. Narinig kong bulong ni Fantasia. Hindi ko naman mapigilan na mapakunot ng noo. May kaunting kirot kasi ako naramdaman sa puso ko kasabay ng pag-iwas ko ng tingin kina Sir Lucio at sa babaeng kalampungan nito. Nakaramdam din kasi ako ng inis na hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang din napansin na hindi lang iisang babae ang kasama nila sa pool. 3 sila't napansin ko pang isa pa na lumapit din kay Hercules, katulad ng kay Sir Lucio. Matamis na ngumiti ang babae dito kaya napasimango tuloy si Ma'am Fantasia. Heist, panira talagang mga higad na yan. Itong si kuya, pwede namang mag-swimming na sila lang. Kailan talaga may kakalasi pang kasama? Makikita nila, isusumbong ko sila kay mommy at daddy. Narinig kong sambit ni Fantasia sabay atras. Nakasimangot akong hinarap sabay hawak sa kamay ko. Hindi na nakakatuwa sa totoo lang. Tara na nga, Macy. Nakakainis sa mga tanawin. Sa kwarto ko na lang tayo. May mga ibibigay nga din pala ako sa'yo. Bigkas niya at muli akong hinila. Wala na akong choice pa kung hindi ang magpaubaya na lang. Diretso na kami sa loob ng bahay na first kong pumasok. Hiwalay kasi ang servants quarter na tinitirhan ng mga kasambahay. Nasa likod kaya ayaw ko sanang sumama sa loob dahil natatakot akong isipin na baka bawal ako. Pero dahil mapilit tong si Fantasia, wala na akong magagawa pa. Kung hindi ang sumama na lang. Mang Fantasia, hindi kayo magagalit ang mommy at daddy mo kapag nalaman nila ni sinama mo ko sa kwarto mo. Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Huwag kang mag-alala, Macy, akong bahala sa'yo. Magkaibigan na tayo, di ba? Narinig kong wika niya kaya naman wala akong choice kundi ang napatango na lang. Umakyat kami sa paikot na hagdan hanggang sa nakarating kami sa second floor ng bahay. Hindi magkamayo ang mga mata ko sa kakaikot ng tingin sa buong paligid. Hindi ko kasi akalain na may mga bahay pala talagang ganito kaganda. Nangingintab ang buong paligid at kumikinang din ang mga ilaw na akala mo isang diamante. Ang ganda ng bahay niyo, Ma'am Fantasia, mangha kong bigkas. Natigil pa ako sa paghakbang at nilibot ang tingin sa paligid. Mula sa gilid ng railings ng hagdan, sumilip ako sa ibaba at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ang swerte pala talaga ng mga taong ipinanganak na mayaman. Nakatira sila sa malapalasyong bahay. Ngayon ko lang lubos na na-realize na ang malas ko pala talaga. Mahirap na, walang ama tapos sinasaktan pa ng sariling ina at makailang ulit ng muntik ng maghahasa ng stepfather. Heist, sa tuwing naisip ko talagang bagay na yon, hindi ko talaga mapigilan na makaramdam na matinding takot. Kaya nga hindi ko talaga ako uwi sa amin kahit na ano pang mangyari. Tamang palaging payo ng mga tao nagmamalasakit sa akin doon sa probinsya namin na kailangan ko ng matakasan ang toxic na buhay sa probinsya. Bago pa ako tuluyang mapahamak, Kuya TJ! Bago pa kami makarating sa silid nitong si Ma'am Fantasia, narinig kong pagtawag niya sa kung sino't wala sa sariling napadiretso ako ng tingin. Kaagad na tumambad sa paningin ko isa pang gwapong lalaki. Yes,
Kaya pala kanina pa ako katok ng katok sa room mo, nasa labas ka lang pala. Narinig kong sagot na kung hindi ako nagkakamali. Ito yung si Sir TJ. Sa bagay narinig ko na nga palang tinawag siyang TJ kanina nitong si Ma'am Fantasia. Galing ako sa labas. Teka nga pala si Macy. Naalala mo yung isang nagpausapan natin? Yung kasama ni Manang Petra galing sa probinsya. Siya na yun, si Macy. At dito na siya titira sa atin. Nakangiting sagot ni Ma'am Fantasia. Halata talaga sa boses nito ang kabaitan at hindi ko naman mapigilan ng kaagad ng papayko nang mapansin kong bumaling ang tingin sa akin ni Sir TJ. Macy, beautiful name, bagay sa kanya. Narinig kong sagot niya kaya kaagad ko naramdaman ang pag-iinit ng pisngi ko. Hindi kasi ako sanay na may pumupuri sa akin. Ilang araw na lang at mas lalo pa siyang gaganda, Kuya TJ. Siya nga pala, kailan pala uwi sila mommy at daddy? Tanong niya sa kapatid. Bukas ng hapon. Why? Seryosong tanong naman ni Sir TJ. Wala lang, naiinis na kasi ako kay Kuya Lucio eh. May mga higad siyang hinayaang maligo sa pool. At natatakot ako na baka may dala silang bakterya. Masungit na sagot ni Mang Fantasia. Hindi ko naman malaman kung seryoso siya or hindi dahil wala naman ako napangsing higad kanina sa may pool. Grabe naman siya. Ang linaw pala ng mata niya at pati higad nakita niya. Eh ang liit kaya nun.